Unang Mga Hari, ika-9 na kabanata hanggang ika-10 kabanata. Sa mga kabanatang ito, mababasa natin ang mga sumusunod. Muling nagpakita kay Solomon si Yahweh, iba pang mga ipinagawa ni Solomon, ang pagdalaw ng reyna ng Seba, ang mga kayamanan ni Solomon, mga sasakyan ni Solomon. Unang Mga Hari, ika-9 na kabanata. Muling nagpakita kay Solomon si Yahweh. Nang maipagawa na ni Solomon ang templo ni Yahweh, ang palasyo ng hari at ang lahat ng binalak niyang ipatayo, nagpakita muli sa kanya si Yahweh tulad ng nangyari sa Gibeon. Sinabi sa kanya, "Ibinigay ko ang lahat ng hiniling mo sa iyong panalangin. Itinatakda kong sa templong ito na iyong ipinatayo, dito mo ako sasambahin magpakailanman. Babantayan ko at iingatan ang templong ito habang panahon. Kung ikaw naman ay mananatiling tapat sa akin gaya ng iyong amang si David, kung gagawin mong lahat ang mga ipinagagawa ko sa iyo at susundin mo ang aking mga utos at tuntunin, pananatilihin ko sa trono ng Israel ang iyong angkan. Iyan ang aking ipinangako sa iyong amang si David. Ngunit kung ikaw o ang iyong mga anak ay tatalikod sa akin at hindi susunod sa aking mga kautusan at batas, kapag kayo'y sumamba at naglingkod sa ibang Diyos, palalayasin ko ang bayang Israel sa lupaing ibinigay ko sa kanila. Itatakwil ko ang templong ito na aking itinuring na banal at itinakdang lugar na kung saan ako ay sasambahin. Ang Israel ay pagtatawanan at hahamakin ng lahat ng bansa. Magigiba ang templong ito at sino mang mapadaan dito'y mangingilabot at magtataka. Sasabihin nila, bakit ginawa ito ni Yahweh sa lupaing ito at sa templong ito? At ganito ang isasagot ng mga tao. Sapagkat tinalikuran nila si Yahweh ang kanilang Diyos na nagligtas sa kanilang mga ninuno mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Sumamba sila at naglingkod sa ibang mga Diyos, kaya pinabayaan sila ni Yahweh na mapahamak. Iba pang mga ipinagawa ni Solomon. 20 taon ang nagugol ni Solomon sa pagpapatayo ng templo ni Yahweh at ng kanyang palasyo. Si Hiram, hari ng Tiro, ang nagpadala ng mga kahoy na sedar at sipres at ginto na ginamit para doon. Dahil dito, siya ay binigyan ni Solomon ng 20 lungsod sa lupain ng Galilea bilang kapalit. Ngunit nang dumating si Hiram mula sa Tiro upang tingnan ang mga lungsod na bigay sa kanya ni Solomon, hindi siya lubos na nasiyahan. Kaya nasabi niya, "Kapatid, bakit naman ganito ang mga lungsod na ibinigay mo sa akin?" Kaya tinawag na lupa ng Kabul ang mga lungsod na iyon hanggang ngayon. Nagpadala si Hiram kay Solomon ng 4,200 kilong ginto. Gumamit si Haring Solomon ng sapilitang pagtatrabaho upang maipatayo ang templo ni Yahweh at ang kanyang palasyo at upang patatagin ang Milo at ang mga pader ng Jerusalem, Hazor, Megiddo at Gezer. Ang Gezer ay dating lungsod ng mga Kananeo na sinalakay at sinakop ng Faraon, hari ng Ehipto. Sinunog niya ito at pinatay ang mga taga roon. Pagkatapos ibinigay ng Faraon ang lungsod na ito kay Solomon bilang dote ng kanyang anak na naging reyna ni Solomon. Ngunit ito'y muling ipinatayo ni Solomon. Ipinagawa rin niya ang Bet-Horon sa timog, ang Baalat, ang Tadmor sa ilang, at ang mga lungsod at bayang himpilan ng kanyang mga kabayo at karwahe. Ipinagpatuloy niya ang lahat niyang binalak ipagawa sa Jerusalem, sa Lebanon at sa lahat ng lupaing kanyang sakop. Sa pilitang pinapagtrabaho ni Solomon ang mga Amoreo, Heteo, Perezeo, Hevita at Jebuseo na nakatira pa sa lupain. Ito ang mga anak at apo ng mga nakaligtas nang iutos ni Yahweh sa mga Israelita na lipulin ang lahat ng lahi na daratnan nila sa lupain ng Kanaan. Hindi niya isinama sa sapilitang paggawa ang mga Israelita. Sa halip ang mga ito'y ginawa niyang mandirigma, mga kawal at pinuno ng hukbo ng kanyang kabayuhan at ng kanyang mga karwahe. Ang bilang ng mga tagapangasiwa ni Solomon na pinamahala niya sa mga manggagawa ay 550 katao.
Nang mayari na ang palasyong ipinagawa niya para sa reyna ng anak ng Faraon, pinalipat niya ito mula sa lungsod ni David. Pagkatapos ipinagawa niya ang Milo. Taon-taon 3 beses na naghahandog si Solomon sa altar na itinayo niya para kay Yahweh. Nag-aalay siya ng mga handog na susunugin at mga handog na pinagsasaluhan at nagsusunog din siya ng insenso para kay Yahweh at natapos niya ang pagtatayo ng templo. Nagpagawa rin si Solomon ng maraming barko sa Ezion-Geber. Ang lungsod na ito ay nasa baybayin ng dagat na pula sa lupain ng Edom, malapit sa Elat. Upang tulungan ang mga tauhan ni Solomon, pinadalhan siya ni Hiram ng sarili niyang mga tauhan na parang mga sanay na mandaragat. Pumunta sila sa Ophir at pagbalik ay nag-uwi sila ng 14,700 kilong ginto at dinala nila kay Solomon. Unang mga hari, ika-10 kabanata. Ang pagdalaw ng reyna ng Seba. Nabalitaan ng reyna ng Seba ang katanyagan ni Solomon, kaya't nagsadya siya upang subukin ito sa pamamagitan ng mahihirap na katanungan. Dumating siya sa Jerusalem na may kasamang maraming alalay at may dalang maraming kayamanan, mga kamelyo na may kargang iba't ibang uri ng pabango, napakaraming ginto at batong hiyas. At nang makaharap na siya ni Solomon, sinabi niya ang kanyang pakay. Sinagot naman ni Solomon ang lahat ng kanyang tanong at wala ni isa bang hindi nito na ipaliwanag. Humanga ang reyna sa karunungan ni Solomon at sa palasyong ipinagawa nito. Napansin niya ang pagkain sa hapag ng hari, ang mga tirahan ng kanyang mga opisyal, at ang kaayusan ng kanyang mga tauhan. Napansin din niya ang kanyang kasuotan, ang mga tagadulot niya ng inumin, ang handog na iniaalay niya sa templo. Hangang-hanga ang reyna sa kanyang nakita, kaya't sinabi niya sa hari, "Totoo nga palang lahat ang narinig ko tungkol sa inyo at sa inyong karunungan. Hindi ko mapaniwalaan ang mga sinasabi nila sa akin tungkol sa inyo, ngunit ngayon nakita ko na ang lahat. Napatunayan kong wala pa pala sa kalahati ang ibinalita nila sa akin, sapagkat ang inyong karunungan ay talagang higit kaysa ibinalita nila. Napakapalad ng inyong mga asawa, mapalad ang inyong mga tauhan, sapagkat lagi nilang naririnig ang inyong karunungan. Purihin si Yahweh ang inyong Diyos na nagpala sa inyo at naglagay sa inyo sa trono ng Israel. Dahil sa walang katapusang pag-ibig ni Yahweh sa Israel, ginawa niya kayong hari upang mamahala dito at magpairal ng katarungan. At ang hari binigyan niya ng halos 42 kilong ginto at napakaraming pabango at batong hiyas. Kailan may hindi natumbasan sa dami ang pabangong iyon na bigay ng reyna ng Seba kay Haring Solomon. Bukod dito, ang mga barko ni Hiram na nagdadala ng ginto buhat sa Ophir ay may dala ring mga batong hiyas at napakaraming kahoy na algum. Ito ang kahoy na ginamit sa mga upuan sa templo at sa palasyo ng hari at sa mga lira at alpa ng mga manunugtog. Wala na muling dumating o nakita pang kahoy na tulad nito mula noon hanggang ngayon. Ibinigay naman ni Haring Solomon sa reyna ng Seba ang bawat magustuhan nito, ang lahat niyang hinihingi, bukod pa sa kanyang kusang ipinagkaloob sa reyna. Pagkatapos nito'y umuwi na ang reyna pati ang kanyang mga alalay sa lupain ng Seba. Ang mga kayamanan ni Solomon. Ang gintong dumarating kay Solomon taon-taon ay umaabot sa 23,310 kilo. Hindi pa kabilang dito ang buwis na galing sa mga mangangalakal, ang tubo sa pangangalakal mula sa labas ng bansa, at ang buwis na galing sa mga hari ng Arabia at sa mga gobernador ng mga lalawigan. Nagpagawa si Haring Solomon ng 200 malalaking kalasag na balot ng ginto. Umabot pa sa 15,000 ginto ang nagamit sa pambalot sa bawat isa. Nagpagawa pa siya ng 300 maliliit na kalasag na may balot ding ginto. Halos 4,000 ginto ang nagamit na pambalot sa bawat isa. Ipinalagay ng hari ang mga nasabing kalasag sa palasyo sa bulwagang tinatawag na gubat ng Lebanon. Nagpagawa rin siya ng isang malaking tronong yari sa garing ng elepante na may mga balot ding gintong lantay. 6 na baitang ang paakyat sa trono, may ulo ng bisirong baka ang ulunan ng trono,
at may patungan ng bisig sa dalawang tagiliran. May 2 leon na nakatayo sa tabi nito at 12 naman sa magkabilang dulo ng mga baitang. Kailanmay wala pang ginawang trono na tulad nito sa alinmang kaharian. Gintong lahat ang mga inuman ng Haring Solomon at gayon din ang mga kasangkapan sa bulwagang tinatawag na gubat ng Lebanon. Walang kagamitang pilak dahil hindi pa ito pinahahalagahan noong panahon ni Solomon. May mga malalaking barko siya sa karagatan kasama ng mga barko ni Hiram at tuwing 3 taon ay dumarating ang mga barkong ito na may dalang ginto, pilak, garing, mga unggoy at pabo real. Si Haring Solomon ang pinakamarunong at pinakamayaman sa lahat ng mga hari sa buong mundo. Dinadayo siya ng mga tao mula sa lahat ng panig ng daigdig upang marinig ang karunungang ibinigay sa kanya ng Diyos. At ang bawat isa ay may dalang regalo sa kanya, mga sisidlang ginto at pilak, mga damit at mga sandata, mga pabango, mga kabayo at mola. At nagpatuloy ito sa loob ng maraming taon. Mga sasakyan ni Solomon. Nagtatag si Haring Solomon ng isang malaking hukbo na binubuo ng 1,400 karwahe at 12,000 mga ngabayo. Ang mga ito'y inilagay niya sa mga bayang himpilan ng mga karwahe at sa Jerusalem upang bantayan ang hari. Sa Jerusalem, ang pilak ay naging parang bato sa dami at ang sedar ay naging kasindami ng sikamoro sa kapatagan. Galing pa sa Musri at Sicilia ang mga kabayo ni Solomon. May mga mangangalakal siyang tagapamili doon sa tiyak na halaga. Bumibili din sila ng mga karwahe sa Ehipto sa halagang 600 pirasong pilak bawat isa at sa 150 piraso naman ang bawat kabayo. Ang mga ito'y ipinagbibili ng mga mangangalakal ni Solomon sa mga haring Heteo at Arameo.